Pero ito na yung ano niya. Ito na yung kulungan niya. So, dito na maganda. Ayos. So kung titingnan nyo, no, at isa sa napansin pa ng mga viewers is yung kanyang zipper. Bukas. No? So, ito yung medyo kaya doubtful ang karamihan dito sa magkapatid na JJ at Ansing. So, another content para kay Oliver, update ulit kay Oliver, yung ano yung nangyari sa kanya. Through Nanay Susana, no, yung pamangkin, tiyahin ni Oliver, and itong kay Fabian. No, si Fabian na tinulungan ni po ni Daddy Frankie, no, na nandoon sa part of Mindanao. No, naalala niyo po ba siya? Siya yung almost same with Oliver, no, na nakita nating nandoon sa isang medyo isolated na lugar, no, may bubong lang pero baga pinabayaan din. Na ngayon ay tinulungan ni Daddy Frankie at binigyan ng konting tulong, pinansyal, na ngayon ay may bahay na. Ito po ay nandirito sa content, no, ni Sir Edison Butete, no, na ating bibigyan ng reaksyon. And kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi pa kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Okay? So, ito nga po, no, simulan natin dito sa naging magandang balita, no, ni Sir Edison Butete tungkol dito kay Fabian, no, na may kapatid din na tomboy na medyo under depression, no, na hindi ma-accept, no, ang sitwasyon niya na ngayon na hindi pa raw siya puwak, okay pa daw siya. But let's focus on Fabian, no, na alam naman nating ganun din yung naging problema, depression din, na ngayon ay tinulungan nga ni Daddy Frankie dahil hindi kaya ng kapatid. Mantakin mo, isa lang yung kapatid na nag-aalaga sa dalawang may problema sa pag-iisip. Ang kagandahan kay ate, talagang yung kanyang pangako na pabahayan o gawa ng kahit maliit na matitirhan na maayos itong si Fabian ay ginawa niya. No? Talagang pinursige niya at yun nga lang, kailangan niyang hintayin yung asawa niya para yung asawa niya yung gagawa. Siyempre, kapag binigyan siya ng Daddy Frankie ng pangpagawa, so at least man lang yung sa side nila is yung labor and everything, no? Parang sila na. Okay? And yun naman yung ginawa ni ate. No? So, kung ano po yung ibig sabihin, allow me to share portion of the video ni Sir Butete para po sa ating ginagagawing reaction na to. No? So, ito po. Yan. So, pumunta po, kumbaga parang napadaan si Sir Butete. Actually, hindi niya pa ata schedule na pumunta ron, pero dinaanan niya na rin lang just to check, di ba, kung ano yung nangyari. And to his surprise, eto nga po yung nangyari. Magandang hapon. Nandito po tayo sa bahay ng Fabian. So, magandang balita po kasi nakagawa na po sila ng tulugan ni Fabian. Napakagaling sila po. Mayong hapon! Mayong hapon! Oo, kumusta naman si Dong Fabian? So, iyan po, ito yung pinapagawang tulugan, no? Or magbahay ni Fabian, yung nakikita nyo na yan. And pansamantala ata, dito sa side na to siya nakatira. No? So yan, dito yung si Fabian nakatrapal. Ito pala. Parang tabayo ba na para ilaban? Nandiyan, no? Kawawa. So sa ngayon parang lona lang siya. Ito yung unang pinagdalhan sa kanya after siyang ilapit dito sa bahay ng kapatid niya. No? So diyan sa parang tolda o lona lang na yan, no? So ngayon, yung isa na yan na yung bago. So dito na, kumusta naman si pero ito na yung ano niya. Ito na yung kulungan niya. So dito na maganda. Ayos. So kung titingnan nyo, no, simpleng-simple, danyero yung paligid, tapos mayroong fence na yan,
Pero may hollow block din naman. So, ganyan lang siya kalaki. Kumbaga, ano na lang talaga to eh. Tulugan at saka CR. Pag pinagsama na. Buti may mga kahoy kayo. Ay, Diyos ko. Kumusta naman? Yan. Ito si Papian. Kumusta? Kumusta? So, pansamantala, dyan siya natutulog. So, much better compare doon sa yung una natin siyang nakita, di ba? Kasi dito medyo okay, may mga harang-harang pero syempre mainit pa rin yan, no? So doon sa pinapagawang bahay sa kanya, although maliit, di ba, at least maayos yun, no? So let's see, tingnan natin ulit yung part na yun. Nila. Ayun, no? Ginawa nila agad, no? Tapos sa taas, di naman siya kakit kay, di naman siya makaano. So bali yung taas open, no? So may harang lang yung magkabilang side, then another side is open. May pinto, no? Tas itong taas is open. And I think this part also. So maliit lang talaga siya. Open lang sa taas, kaya para hindi mainit. Taas ang ginawa ng Ano sir ba? Anong pa namin yan sir? So ayan, ito CR. Then dito banda yung tulugan niya. So talagang isang maliit lang talaga, no? Talagang tutulugan niya lang. And kahit papaano bato, 'di ba? Hindi siya simpleng mga kahoy-kahoy lang. So pangmatagalan talaga 'to. And siguro pinagkasya lang talaga nila yung pera na meron sila. Kasi kung bibili rin lang naman sila ng kahoy, I think hindi ko alam kung paano yung presyuhan diyan, no? Pero kumbaga much better na 'to i-compare sa may medyo, kasi kung mga good lumber, medyo may kamahalan. No, sabi nga nila, much better na ipasemento mo na lang rather than gumamit ka ng mga good lumber. No, kung mga coco lumber din lang gagamitin mo, 2-3 years, wala na, bibigay na rin. So maybe that's why they end up using semento and some scratching pens ba tawag dyan? Para kasi Still mating. hindi mga amoy dyan sa gitna. So, yan yung CR. So, bubutasan niya. Siguro, gagawa nila sa bandang malayo-layo ng konti dyan ng toilet, ng Poso Negro. Kung nakikita nyo yan, yung butas na yan, yan yung dyan yung pinaka-toilet niya. Then, sabi nga nila, huhukayan nila yan nung parang pinaka-Poso Negro din, na yung malayo dyan. Kasi nga, ang concern nila baka daw mabaho. No? Ha? Pero buta ka siya ng baul. So, may bowl pa. Ay, padakaan mo na yun. Flooring pa yan sir. Balik-luring ito. Tapos ang higaan niya dito. Ano namin ng sir, factory niya. Yung answer niya. So ito na yung bali for tindahan na. Kaya naka-steel eh. Talagang Oo. Pero sa taas, wag mo muna yung isirado sa taas kaya para yung hangin tagos. So, yan yung itsura ng magiging bahay, no, ni Fabian. Okay, so kahit papaano, kumbaga, talagang nahiya si ate, no, na basta na lang gamitin yung pera. Diba? Unlike nung isang tinulungan ni Daddy Frankie, binigyan niya ng 15,000 kung ano, pina-check up yung anak, sabing uuwi ng Bataan, hindi natuloy, pina-check up yung anak, binilhan na tatlong pirasong pang utak. No, then magkano natira after 15 days? 4K doon sa 15,000. No, so at least itong si ate, talagang iningatan niya at talagang tinupad niya yung kanyang kahilingan, no? Yung pinangako niya kay Daddy Frankie na gusto niya talagang mapagawa ng sariling, no, matutuluyan itong kapatid. And as of now, nakita naman natin na there's the effort. And maigi na lang, mayroong isang Edison Butete na patuloy, no, na aantabay at monitor sa kanila. No, yun yung kagandahan itong nangyaring itong pagpunta ni Daddy Frankie at pagkikita nila ni Edison Butete. No? Natulungan niya na si Edison Butete as a vlogger, no? And at the same time, yung natulungan ni Butete ay natulungan din ni Daddy Frankie at magkakaroon pa ng continuous, no, na support through Edison Butete. And actually, mas maganda yung nangyari ngayon dahil na-expose si Edison Butete sa iba pang supporter at sponsor ni Daddy Frankie.
So which means sooner or later, maaaring si Sir Butete, isa na rin no, sa maging, kumbaga, magkaroon ng stable no, na sponsor and viewers. No? Katulad po kasi nito, medyo natuwa lang ako dahil ilang oras pa lang, no, naka almost 19K. No? Maaaring bago ko ma-upload itong content ko na to, nasa 20K na itong views nung kay Sir Edison Butete na it makes good, ba? Kumbaga nakikitaan natin ito ng medyo magandang earning. Not that much, pero kumbaga if constantly ganito yung mangyayari sa mga upload ni Sir Butete, sooner or later, di ba, magkakaroon na ng mga Franco, Daddy Franco naman sa katauhan ni Sir Edison Butete. No? So I hope no matuloy-tuloy kasi isa rin sa pinunta dyan ni Sir Edison is yung may sponsor, no? Which is sponsor come from from Daddy Frankie. Yun yung nakakatuwa. Yun yung sinasabi ko kanina na now the help given dito sa mga binablog ni Edison Butete, no, is nagkakaroon ng extension from the sponsor ni Daddy Frankie, and sooner, di ba, itidiretso na rin nila yan kay Sir Butete. No, as long as siyempre yung serbisyong pang ating kababayan talaga yung gagawin niya. Yung maging totoo lang no, sa kanyang mga ginagawa. Okay, so nakakatuwa no, na ganito na yung nangyari kay Fabian. And I hope soon, no, yung kapatid niya rin sana, may maiayos din nila. Okay, so much so kay, kay Fabian. So dito naman po tayo kay Kuya Oliver. No? Medyo konti lang yung update ngayon ni Nanay Susan, no? Simpleng update lang po ito nang siya ay pumunta or isinama niya, no, si Oliver para magsimba. Okay? So basahin natin yung caption. This was uploaded 17 hours ago. So maybe bago niyo mapanood to mga 20 or 18 hours na, no? Bilang pasalamat ng aking pamangkin na si David, no? David na si Oliver ngayon. Sa Panginoong Diyos, dahil sa siya ay binigyan ng ikalawang pagkakataon na maging normal ang kanyang pamumuhay, nandito po siya muling para maglingkod. So isinama siya ni Nanay Susana. Ang problema, no, talagang, I don't know, hindi ba talaga naasikaso nila Oliver? Hindi ba pumupunta si Nanay Susana sa bahay nila Ansing? No, kasi maraming nakapansin na ang damit na to ni Oliver ay nasuot niya na before. No? And alam ng karamihan na may mga binigay na damit sa kanya. At may sapatos. At isa sa napansin pa ng mga viewers is yung kanyang zipper. Bukas. No? So, ito yung medyo kaya doubtful ang karamihan dito sa magkapatid na JJ at Ansing. No, okay, we can include also Nanay Susana. No, hindi man lang tinignan kung ano yung itsura niyo. Oo, nakakilala si Oliver. Oo, nakakapagala-gala siya. But he still need, no, assistance. Kailangan pa rin po ng asiste ni Oliver. No? Dito hindi natin alam kung ano yung nangyari. Bakit yan na naman yung suot niyang damit? Diba? Magsisimba. Diba? Kahit pa paano. Kasi may mga matang nakatingin eh. 'Di ba? Dahil alam natin kung paano inalagaan ni Daddy Frankie si Oliver. Then, oo, sige, nanduroon siguro yung pagmamalasakit ni Nanay Susana. 'Di ba? Kaya lang kasi yung well-being, no, ni Oliver is being taken by JJ and Ansing. Especially Ansing. Siya yung nagpupush talaga, di ba? Na mahal niya yung kapatid niya si Oliver. Bakit ganito? Ako po yung nagtatanong lang. So hindi natin alam kung nag-insist ba si Oliver na yan ang suot niya. No? Pero yung bukas na zipper, yun man lang sana tiningnan. Kahit sana si Nanay Susana. No, Nanay Susana, hindi naman sa ano. Salamat at kayo nagbibigay ng update. No, medyo check mo rin naman yung itsura ni Kuya Oliver. Kasi yung mga viewers pa yung nakapansin. Di ba? Oo, alam natin na hindi ganun ka
ka masyadong tinitignan yung panglabas na anyo, no? Pero syempre nakita natin kung paano nilagaan ni Daddy Frankie yan, paano ginawang tao uli ni Daddy Frankie yan. So sana i-maintain na lang ng mga taong kumupukpok. And part of those na kumupukpok ay si Nanay Susan, no? Ang sa akin lang naman, next time po, Nanay Susana, just a suggestion, no? Please check nyo rin no? yung itsura ni Oliver. And if needed, di ba? Kasi relatives naman kayo eh. Why not ask and saying, oh, ba't ito na naman yung suot ni Oliver? Wala na ba siyang ibang? No? Hindi po ito para sabihin na, okay naman yun eh. No. No, let's preserve kung paano siya iningatan ni Daddy Frankie. Yun yung punto ko. No? Kung paano siya inalagaan, sana ipakita rin natin. So yan, makikita ni Daddy Frankie. Diba sino babalikan niya? Di ba yung magkapatid? And even, pati si Nanay Susan. Ito po ay ano lang, no? Aking napansin or napansin naming mga viewers na sana sa susunod mabigyan ng konting attention. And it shows, no, para sa akin, and maybe to some, na yung mga sinasabi ni Ansing are just words na gusto niya makakuha ng simpatya. But if she meant it, that's the big question. And to this point, no, yung itsurang yan ni Oliver. Di ba? Parang wala na siyang damdamin ito. Yung tiyan niya, bakat na bakat. Alam ko maraming nag-sponsor. And maraming sa comment section na nagsabi na may mga binigay ng gamit kayo. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. At issue lang po tayo, walang personalan. Okay? At lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo pagsabihan fake news. Hanggang dito lamang, maraming salamat.